Ang kaso ng nawalang pamilya sa Cagayan. Alam mo, hindi ako yung tipong naniniwala agad sa mga kababalaghan. Siyempre, lumaki ako sa baryo dito sa Cagayan. Sanay sa mga kwento ng multo, aswang, tikbalang, lahat na. Pero para sa akin, kwento-kwento lang yun. Hanggang sa may nangyari nung isang gabi na hindi ko na makalimutan. Ako nga pala si Leo. Simpleng tao lang ako, taga rito sa Cagayan at isang tricycle driver. Tahimik lang ang buhay ko hanggang sa dumating ang pamilyang De La Cruz. Bagong lipat sila sa kabilang sityo. 5 silang magkakapatid, kasama ang magulang nila. Hindi sila palalabas, bihira makihalos ang kapitbahay. Pero siyempre, mababait naman, polite kausap, kahit minsan lang kami nagkikita. Isang gabi, mga bandang 10:00 na siguro iyon, nagising ako sa ingay ng mga aso. Ang lakas ng tahol nila parang may tao sa labas. Pagdungaw ko sa bintana, tahimik lang ang kalsada, pero ramdam ko yung malamig na hangin, yung tipong kakaiba, hindi normal. Binaliwala ko lang. Sabi ko sa sarili ko, baka pusa lang yan o bahalasin na naman si Mang Cardo. Pero kinabukasan, doon nagsimula ang lahat. Pagbangon ko, parang may kakaibang hangin sa aming baryo. Tahimik ang lahat, wala yung usual na ingay ng mga kapitbahay. Dumaan si Aling Sioni sa harap ng bahay, dala yung basket niya. Nanginginig ang boses niya nung sinabi niyang, "Leo, nawala yung buong pamilyang De La Cruz kagabi." Akala ko nagbibiro siya. "Ha? Paano nawala?" tanong ko. "Wala nang bakas. Wala ni isa sa kanila." Sagot niya habang naninilid yung mga luha niya sa mata. Kinilabutan ako. Wala akong masabi. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Noong gabing iyon, hindi ako mapakali. Hindi ko sila masyadong kilala. Pero may kung anong bumubulong sa utak ko. Parang gusto kong malaman kung ano nangyari. At doon nagsimula yung panghihinala ko at hindi ko alam kung tama ba na pinakialaman ko pa ito. Kinabukasan, sinamahan ko si Mang Cardo at 2 pang kapitbahay para puntahan yung bahay ng mga De La Cruz. Tahimik ang paligid, parang walang nakatira doon kahit dati-rati. Mainay yung lugar. Pagbukas namin ang pinto, ang lamig sa loob, parang hindi lang basta lamig. Yung tipong nanunuot hanggang buto. Lahat ng gamit nandun pa. Ang mga damit, mga laruan ng bata, at pagkain sa lamesa. Pero walang kahit isang tao. May kakaibang amoy. Hindi bulok, hindi usok. Parang lumang kahoy na basa na may halong kalawang at putik. Pumasok ako sa kwarto ng mga bata. Sa sahig may isang balit na larawan, litrato ng buong pamilya nila, pero nakabaliktad. Hinuha po yun habang hawak ko, para bang bigla akong nahilo. Pinilit kong huwag magpahalata. Pero ramdam ko na may kakaiba sa bahay na yun. Paglabas namin, sabi ni Mang Cardo, "Hindi maganda to, Leo. Parang hindi sila basta umalis." Sabi ko, "Oo nga, parang may kulang eh." Doon ko unang naramdaman
na mas malalim pa kaysa sa simpleng pagkawala ng buong pamilyang De La Cruz. Simula noon, nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay. Sabi ni Aling Baby, gabi-gabi raw pagkatapos mawala yung pamilya, may naririnig siyang iyak ng bata mula sa bahay. Leo, parang may umiiyak na bata dun tuwing 12:00 gabi, sabi niya, habang nag-aayos ng sinampay. Sabi ko, baka naiwan lang na sounds mula sa TV? Wala silang TV, Leo. Sagot ni Aling Baby sa akin. May isa pang nagsabi na may nakikita raw na mga anino sa bintana. Parang may naglalakad sa loob ng bahay ng mga De La Cruz. Kahit wala naman nang nakatira roon, hinilabutan ako pero hindi ko pa rin mapigilan yung pagkamausisa ako. Gabi-gabi akong nakatingin sa bahay nila mula sa bintana ko. Tahimik lang lagi, pero parang may humihinga sa loob. Dumaan ang 3 araw, hindi na ako mapakali. Nagpasya, akong bumalik mag-isa sa bahay ng mga De La Cruz. Dala pong flashlight, cellphone at dasal. Pagpasok ko, tahimik ang lahat, parang walang nangyari. Tapos biglang, Cleo, may boses, pabulong. Kinilabutan ako pero sinagot ko. Sabi ko, sino yan? Walang sumagot. Ramdam ko yung bigat ng hangin. Parang may nakadagan sa dibdib ko. May yapak ng pa akong narinig sa kwarto sa kanan. Nang sinilip ko, wala. Wala akong nakitang kahit ano. Kinabahan ako, kaya dali-dali akong umalis. Pero mula sa gilid ng mata ko, parang may nakatayo sa bintana. Kinabukasan, kinausap ko si Lola Asyang, pinakamatanda sa baryo namin. Paglapit ko pa lang, sabi niya agad, Leo, huwag ka nang makialam. Nagulat ako. Lola, paano niyo nalaman? Sabi niya, yung lupang tinirahan ng mga De La Cruz, hindi yung malinis. Dati, maraming pinatay dun, mga pamilya. Hanggang ngayon, hindi pa din natatagpuan yung mga katawan nila. Nanginginig ang boses niya nung binalaan niya akong, Iho, pag pinilit mo yan, baka sumunod ka sa kanila. Pero syempre, mas lalo akong na-curious. Simula nung kinausap ko, si Lola gabi-gabi akong nananaginip. Sa panaginip, nakikita ko ang pamilyang De La Cruz. Nakatayo lang, nakatingin sa akin. Pero wala silang mukha. Lagi silang nakaturo sa direksyon ng ilog. Nagigising akong pawis na pawis. Nanginginig at minsan may putik sa paanan ko. Hindi ko alam kung bamumut lang to o may nangyayari talaga. Isang gabi nagising ako, wala si Bantay, ang aso ko. Sinundan ko yung yapak niya, diretso sa bahay ng De La Cruz. Pagpasok ko, nakita ko siya, nakatayo lang, nakatitig sa dingding. Tahimik siya, parang may naririnig. Lumapit ako. Tapos may mahinang boses mula sa likod ng pader. Parang may humihingi ng tulong. Biglang umiyak si Bantay. Tapos bigla siya tumakbo papasok sa dilim. Hindi na siya bumalik. Naisip ko sundin yung panaginip ko. Pumunta ako sa ilog malapit sa baryo. Habang nilalakad ko yung gilid ng ilog, may nakita akong lumang gamit, mga laruan, damit pang bata, at lumang litrato ng ibang pamilyang nawala noon. Tapos, sa ilalim ng bato, may diary. Binasa ko,
Hindi sila umaalis, hindi sila pinapatahimik. Tapos sa huling pahina nakasulat pangalan ko. Parang gusto kong magwala sa takot, pero hindi na ako maka-atras. Gabi ng malakas na bagyo, nawalan ng kuryente. Habang nag-aayos ako ng kandila, napatingin ako sa bintana. At dun ko sila nakita, ang buong pamilyang De La Cruz. Nakatayo sa labas ng bahay ko. Basa ang damit, maputla ang balat. Pero nakangiti. Sabay-sabay silang nagsalita. Salamat, Leo. Nakita mo na kami. Pagdilim ng paligid na wala sila. Pagmulat ko, nasa ospital na ako. Nagising ako nakatali sa kama. Sabi ng doktor, Leo, ikaw ang huling miyembro ng pamilyang De La Cruz. Wala na ang iba. Matagal na raw akong may trauma. Paulit-ulit daw akong bumabalik sa lumang bahay. Gumagawa ng sariling kwento para itago yung totoo. Ako ang nakaligtas sa masakit. Ako yung hinahanap ko. Akala ko tapos na. Pero habang palabas ako ng ospital, may batang babae sa koridor na bumulong. Leo, hindi pa tapos ang kwento natin. Kung hindi ka takot sa dilim, syempre, subscribe ka na sa Ikatatlo TV. Dito, madami kang maririnig na kwento ng kababalaghan, misteryo, at takot na hindi mo makakalimutan. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like mo na ito at i-share mo sa mga tropa mong hindi rin takot sa dilim. At syempre, i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating nakakatakot na kwento. Kita-kits tayo ulit dito lang sa Ikatatlo TV.